Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus, ay Baluga. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyong makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, Taurus. Ang dami mong gustong gawin sa iba sa inyo. Marami kang plano or marami kang gustong i-move, gustong aksyonan, maybe sa iba sa inyo. Pero or maybe plano. Nandito yung point din sa iba is maaari may mga bagay na gumugulo sa isipan mo, no? You're waiting for something, maybe may mga bagay ka talaga na gusto mong malaman, may mga bagay ka na iniisip, o kaya may mga bagay ka na ina-analyze mo, na gusto mo i-progress or ipaprogress mo, or mga bagay ka na you give your hard work dun sa sitwasyon at nagiging patient ka, no, sa iba sa inyo, dun sa sitwasyon na yon. You want to be stable, pero it's more on ano kasi, no, parang you are more on thinking and waiting. Pwede naghihintay ka ng katotohanan to reveal, or naghihintay ka ng enlightenment, or maybe you're waiting for the answer, you're waiting for something. Yung ganun, ang ako nakikita sa'yo. And then, may mga bagay ka na you want to put effort, parang nando yung point na parang gusto mong matapos to, gusto mong maayos to, gusto mong gawin to. Kumbaga, gusto mong, may naumpisahan ka na gusto mong matapos sa iba, no? Nandun sa point na iyon. Ang nakita ko, ang sabi naman dito kasi is in your decision. Kumbaga, marami ka ng knowledge or kailangan mo talaga ng strength to decide to let go something into your life, or kinakailangan mo talaga na you need to decide na gawin yung bagay na yon, or aksyonan yung bagay na yon, or planuhin yung bagay na yon, no? And pursue it. O yung iba sa inyo is you need to control and balance any situation into your life. Kung magawa ka lang din ng isip, no? Ang sinasabi dito. Kasi isa rin yan sa makapagpabothered sa'yo kung isip ka ng isip tapos wala ka namang movement o wala ka namang action. Ganyan. If you want talaga ng stability into your life, you need to take it action. Kailangan mo rin kasi dito is to free yourself or to transform, or kung may mga bagay ka na talaga na kailangan mo, let go. Kung may mga bagay ka na umpisa mo tapos gusto mo tapusin, kaya alisin mo rin yung mga burden o mga sitwasyon na makapagbigay sa'yo ng stress, problem, struggle, or burden into your life. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And also, you need to be aware, no? And siyempre, nandun din yung point na kailangan mo rin din magkaroon ng self-evaluation. It's time to awake in some aspect of your life. Sa nakita ko dito, you need to learn from the past din. Ang sinasabi na if there's a decision making na need to change it. Yun ang sinasabi. Kailangan mo daw talaga magkaroon ng pag-evaluate. Ganyan. Kumbaga, yung iba sa inyo is gawin mo yung lahat. Kumbaga, andito kasi yung sa point na gawin mo bago ka tumahak o bago mo gawin yung isang sitwasyon sa buhay mo, meron ka daw dapat muna na unahin na isang sitwasyon. Parang nandun sa point, parang siguro may mga bagay ka na muna dapat tapusin bago mo i-pursue yung mga naiisip mo. Hindi ko naman sabi na wag mo i-pursue, but you need to pursue. Halimbawa, nagpatayo ka ng bahay, pero hindi siya tapos, 'di ba? Pero may naisip ka na naman na iba na isang sitwasyon kasi gusto mo umpisahin 'yon.
tapusin mo muna yung bahay mo bago mo i-force yun. Kasi pagka pinagsabay mo yun, paano kung pareho sila hindi matapos, di ba? Yun yun. O, halimbawa, may utang ka pa, pero gusto mo pa mangutang, eh di magkakapatong-patong na yung utang mo. Yung mga gano'n, example ko lang naman yun, no? Maaaring iba sa inyo is may mga financial problem kayo. May mga time na dumadating siguro na may mga pananakit sa inyo, nananakit yung mga kasukasuan mo, buto-buto mo, muscle mo, ulo mo, paa mo, pwede natin sabihin. But you need to be very careful din, ano, sa iba sa inyo. Baka nga may mga sakit din kayo, no, low blood and high blood, or may mga sakit kayo sa dugo. Siguro hindi yung point na mas damihan nyo pa na kumain ng mga vegetable than to meat, ano, kailangan pahalagahan mo rin din kasi yung sarili mo. Kumbaga, something need to cut it off ang sinasabi dito. Tingnan natin. Thirty-six, 27, 23, 28, and 28. Double yung 28, Libra, Scorpio, Virgo. Okay. Meron kang sitwasyon na ikinai-stress. Kinai-stress talaga, no? Parang may mga worrying situation o na may mga sitwasyon na nai-stress ka. May mga bagay na hindi naman siguro actually stress, siguro nakapagpapa-thinking sa'yo about sa sitwasyon na yun. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Na you want to structure something into your life, yun yung mga iniisip mo rin sa iba sa inyo. Kaso nakikita ko dito, there's a delay. Yun. Na handun naman yung paninindigan, handun naman yung desire and action na ginagawa mo this time na you want to achieve or you want to grow yung situation na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi yun yung talagang parang ikaka-fulfill mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat na lang din kayo kasi losing something valuable pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko. Sana hindi lahat, pero sana mga ano lang yan. Siguro, sana mga gamit, yan, may mga pagnanakaw din kasi ako nakikita sa'yo. And then also, sana hindi ganun kagrabe, no? But, hoping, kasi andun yung situation na may mga kalungkutan kasi ako na nakikita pagdating sa iyo. May mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan, sa iba sa inyo. May mga big problem ako na nakikita. And hoping bago pa mangyari yung maresolbahan, yun na nakikita ko dito, kung ano man yung aspeto ng buhay mo. And then also is, may mga papers and documents ako na nakikita sa'yo. Pwede may mga dapat ka asikasuhin, pirmahan, isulat, speech, something ganon. O kaya is, pwede makaka-receive ka lang, pwede ganon. May mga messages or news ka na marireceive sa iba, ganon. Sa iba dito, baka may mga papers and documents na kailangan ayusin na. May mga need to progress, may mga kailangan isaayos na nakikita ko dito. And then also, sa iba kasi may stress eh. Hindi ko alam why, pero may mga depletion or may mga pagka-nervyos, kaba, hoping hindi takot, ganyan. May mga duty to do things daw kayo ang sinasabi dito or gawin niyo yung dapat gawin, no? Sa isang sitwasyon sa buhay mo. And then also, always have faith. Ang sinasabi na always have faith. Huwag ka mawawala ng faith palagi sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng questioning, quarrent sa isang lalaki. Pwede isa yung sa nakapagpapabother sa'yo or isa siya nakakapagbigay sa'yo ng stress o isa siya sa inaalala mo sa buhay mo. Babae man yan o lalaki, no? Yan, but nandun yung kalungkutan din kasi sa nakikita ko dito. Andun din yung point na may mga daga ba sa inyo? Yan, ingat kayo sa mga daga, ganyan, isa rin yan sa makagbibigay sa inyo ng disease kasi may mga disease situation din ako na nakita sa inyo. Pwedeng nandun yung point when it comes dito, hindi lang siguro to sa'yo or pwedeng sa iba, may mga disease o sakit na pwedeng mas malala pa na nagkakaroon ng innovation. Ay, sorry. Para tubas yung laway ko, no? Nagkakaroon ng upgraded yung sakit na yun, ano? Yun ang nakikita ko.
Baka iba sa inyo lumalala, no? Kung mayroon mang sakit, mapa-check up kayo. Hindi naman masama din na magpa-double check up or kung yung mga tao na nasa paligid mo na connected sa iyo, no? Hindi masamang mag-ingat din kayo. Yun ang sinasabi dito. Ingat kayo sa mga daga, ha? Daga, ganyan. May ma-receive kang news and text message talaga. Mga documents, pwedeng mga ganun, no? Baka may mga asikasuhin ka na documents sa nakita ko dito. Also, may batang lalaki, no? Ako nakikita, pwedeng nandun yung point na may mas bata sa'yo yung lalaki na pwedeng makausap mo, hindi kayo magkaintindihan, pwede isa sa problema mo sa buhay o ikaka-stress mo, pwedeng nandun sa point na yun. Or tapos ikaw pala yan, ano? Sino man yan, kasama sa trabaho, anak, pamangkin, kapatid, kung sino man yan. Energy ni Taurus. Sana walang nawala, namatay. O, di ba? Kasasabi ko lang eh. May death ka. Merong mamamatay, kapamilya? Or mawawala? Pwedeng mga alagang hayop pa. Pwedeng may alaga kang aso, alagang daga, hamster, o alagang basta animals, ganyan. No? Kung ano man meron kang alaga. Ay, ano ba yan? Wag to. Ang dami niyan, papabasa mo sa akin. Sabi ganyan. Nagreklamo agad si ate. Energy. Ooh, okay. Energy mo, actually dito sa sitwasyon mo, isa ang family mo. Kapamilya, connection, or family. Isa sila sa nakapagbibigay sa'yo ng worrying, no? Or isa sila talaga na nasa isipan mo palagi. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. You put effort talaga pagdating sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay, ganyan. May mga time na nakikita ko sa'yo dito is makakaramdam ka with comes your energy, makakaramdam ka raw ng pagod. May mga pag-iisip o makakaramdam ka ng mga pagod, but still nandun yung happiness, ano? Kasi yung family mo, yung isa rin na nakapagbigay sa'yo ng happiness, syempre, yung mga connection mo. And also, yung, ang nakita ko rin sa'yo is thinking about to accomplish something into your life. Parang nandun yung point na gusto mong magkaroon ng parang a fortunate outcome or positive outcome or may mga wish come true ka na naiisip na gusto mong makamit this time. At gusto mo, or either gusto mong maumpisahan, gusto mong matapos, mga ganon. Yun na nakita, gusto mong maisaayos, yun na nakikita ko sa'yo dito, no? And also, dito is energy mo rin, handling yung awareness, no? Siguro magkakaroon ka ng awareness sa mga tao na sa paligid mo, lalo na sa family mo. Pwede na doon sa point na yun, or isa sila sa nasa isipan mo, mga bahay, ganyan, lupa, or family, mga ganyan, kapamilya, connection, and also magkakaroon daw ng union eh. Yun, magkakaroon ng pag-uusap-usap, or magkakaroon ng union, o may kakausapin kang kapamilya, mga ganon sitwasyon, ano. Energy mo rin is magkakaroon ka ng this is a awakening situation. Either magkakaroon ka ng awakening, or kaya may mga change of decision ka na gagawin, o kaya may mga bagay ka na itatransform. Ay, ano yun? Ay, wala naman. Parang may humawak sa paa ko. Kaloka. Parang gumanon siya, oh. Parang nangalabit. Yun na nakikita ko. Kung sino ka man, wag ako, istorbohin mo. Sabi ka dun ka sa family mo. Yun na nakikita ko. And then also, energy mo is may pag-iwas eh. Hindi ko lang alam kung ikaw is maiiwasan or may taong iiwas sa'yo. O lalayo. May paglayo. Either lalayo siya, aalis siya, or ikaw ito, ganyan. May travel din ako na nakikita. Maybe you're traveling, or may magta-travel, malayo o malapit dyan. Tingnan natin ang parating. May sasakyan ako nakikita. Siguro when it comes sa mga sasakyan or vehicles, no, you need to be aware. Hindi ko alam mo pero may nakita akong sasakyan. Bigla, hinabol ko na nga eh, no. Yan, kung ano man yung sasakyan na yan or vehicles, you need to be aware. Gumagawa ka ba ng sasakyan? Papagawa ka ba ng sasakyan? Bibili ka ba ng sasakyan?
Basta may gulo nga, may trouble ka ba, but you need to be aware, mga ganun. No? May ambulansya ba? May ambulansya talaga no? Tingnan natin parating. Taurus. Kung ano man yung connected sa'yo ng vehicles na yun. Parating. Uy. Okay, parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, ma-i-imbalance ka raw. Hindi ko alam why. Pero dito sa sitwasyon, may mga sitwasyon daw nakikimkimin ka. Yun ang nakikita ko dito. Also, andito rin yung may magtatapos talaga sa'yo. Hindi ko alam, sa trabaho mo ba yan? Sa love life mo ba yan? Sa connection mo ba yan? O may tatapusin ka na ba? O may umpisahan ka na ba? Para nando sa point. Parating din sa'yo is there's a deep wound or there's a struggle situation ako na nakikita sa iyo. There's a battle ako na nakikita rin sa iyo, no? And sa iba naman sa inyo, may mga pinag-uusapan related to territorial. Pwede isa yun sa nakapagpabother sa'yo. Territorial, bahay, lupa, kung ano man yan, territorial na yan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, someone's blocking. Maybe, binlock ka ng tao na to, or binlock mo siya. Basta, there's a blocking situation. Either may magbablock sa'yo, or ibablock mo, or pwedeng ika-cut off ka niya, or pwedeng ayaw ka niya kausapin, o ayaw mo siya kausapin, pwede na doon sa point na yun, makaka-receive ka daw ng opinion or payo na magagaling sa ibang tao. Or maybe ikaw ang bibigay ng payo or opinion sa kanya, vice versa. No? Ako nakikita dito. Maraming tao ako nakikita, hindi ko alam why, pero ang daming tao, kung ano man yung maraming tao na to, hindi ko alam. marami kasi iba-iba. No, iba-iba kasi ang pwedeng paghugutan ng maraming tao dito sa sitwasyon. Ang sabi lang dito is you need to be strong. Pwede rin kasi ang nakita ko dito mga conflict, disagreement, tension, may tao mataas ang ego, may tao na they don't want to cooperate, or mga lack of control situation, may tao na, o there's a situation na may struggle talaga eh. Yan, may mga pagkairita situation ako na nakikita dito. Yun. Sana hindi. No, sana hindi. Wag naman sana. Ang nakikita ko dito. Dito kasi sa sitwasyon, may taong mataas yung pride. Maybe ikaw or someone na sa point na yun, may tao ka daw na makikilala bago. Pwede itong tao na to tutulong sa'yo, or pwedeng may tao bago or kakilala mo man yan na tutulungan mo kasi may pagtulong din ako na nakikita dito eh. Yun. Sa iba sa inyo is there's a person na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Or parang may mga trust issue kasi ako nakikita rin sa iba. May tao na ayaw niya makipagkasundo or makipagkaisa, or maybe this is you. There's a breakup din ako na nakikita sa iba, or mga breakup situation. May mga tao or may tao na hindi compatible pagdating sa'yo. Siguro pagdating dito ikaw i-reverse mo siya, masabaan mo pa yung pasensya mo, and don't compete yourself in this energy, no? Kasi the more na makikipagkumpetensya ka sa energy na to, the more na magiging negative yung buhay mo talaga. Yun ang pag-reverse doon, di ba? Kumbaga, focus ka lang in a positive way, ganyan. Kung kailangan mo talaga ng makinig ka lang din sa kanya, 'di ba? Hindi naman masamang makinig sa opinion niya. Masama man 'yan o makaka-good or hindi. Gano'n lang kasi we need to understand each other din kasi sa nakita ko dito. Mahirap, oo, mahirap talaga, but andun yung point na kung baka kailangan niya ng help or you need the help, hingi ka ng help with someone, 'di ba? Yun ang basta i-reverse mo siya dito sa nakikita ko dito, no? Dapat iwasan ni Taurus.
Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan dito sa sitwasyon, yung ma-imbalance ka talaga tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Iwasan mo na hindi ka mag-take action, maging aware, or hindi ka makapag-move forward, ganyan. Iwasan mo ma-stuck ka lang. Iwasan mo na ma-loss of thought ka o yung point na hindi ka mag-trust sa intuition mo, no? Iwasan mo na hindi mo pag-isipan, pag-aralan, alamin, siyasatin, o gawin o pag-aralan ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Pwede mag-ingat ka sa salita mo, sa mga actions mo, sa mga didesisyonan mo, sa mga kakausapin mo, sa pananalita mo. Yan. Palagi kang mag-iingat, palagi, no? You need to use your head when making a decision din. Huwag kang ma-manipulate ng sitwasyon. Huwag kang magpa-control sa ibang tao or mag-control ng ibang tao. Iwasan mo yung pagsisinungaling. Alam ko naman lahat ay nagsisinungaling or nakakapagsinungaling. But in a good way, no? But iwasan mo rin yung mga tao na nagsisinungaling. Ganyan. And then also is yung hindi ka maging devoted sa mga bagay na gusto mong gawin o decisionan this time. Kung may mga bagay na need to let it go, cut mo na lang, no? Iwasan mo, syempre, is yung hindi ka mag-ingat. Mag-ingat sa mga tao na pwedeng nabubulol ako. Sa mga taong pwede ka abusuduhin, sa mga tao na wag, hindi ko sinasabing maging masama kayong tao, no? But you need to be very careful din sa mga tao na nakakausap mo na baka sometimes kasi naaabuso ka, 'di ba? Yung baka mamaya lokohin ka, ma-scam ka, tapos gamitin ka, ano mo na lang din, 'no, basta it's more on pag-iingat, puwedeng sa iniinom, kinakain, puwedeng nando'n sa point na din na 'yun or kailangan mo talaga na maghigpit in some aspect of your life, 'di ba? 'Yun, masabaan mo pa daw yung pasensya mo. Yung iba kasi sa inyo nandito kayo sa sitwasyon na yun, parang may sinisiyasat ka ata, may inaalam ka, parang naghahanap ka ng katotohanan or ito ba, ganito ba, ganyan. Parang there's an on and off action situation or maybe you want to retire with something, ganyan. Trabaho man yan, love life man yan, or any situation into your life. Ganyan. Parang may mga bagay ka na gusto mong hanapan ng solution, ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus. Ay, devil! May kaaway ka? Kung single kayo, may nakakausap ka raw. Pero mag-ingat ka. Kasi itong nakakausap mo, nagbabait-baitan. Itong, hindi ko naman sinasabi na salbahin. But you need to trust your intuition. Siyempre, kailangan nyo pa rin na alamin. Huwag ka magiging impulsive. Dito sa sitwasyon, yes, maaaring may nakakausap ka. Sa iba sa inyo, may nakakausap ka na, pero may pagsisinungaling eh. No, ako nakikita dito, pwedeng nandun yung point na iba dito is may secret feeling siya sa'yo or ikaw may secret feelings ka sa kanya. Sa iba naman dito, itong tao na to ay talagang may nililihim sa'yo. Dito sa sitwasyon nakikita ko, kasi nandun yung paglalay, dishonest, nagiging sneaky. Ang galing niyang magsalita. Hindi ko alam why, pero magaling siyang magsalita. Parang alam mo yung point na hindi mo papansin eh, kasi may strategy siya when it comes to talk. No? Hindi mo, wala kang mapapansin na sneaky siya. Hindi mo mapapansin siya na gano'n, na parang may something, hindi. Kasi magaling siya magsalita, no? Kaya you need to be very careful na lang din sa nakita ko dito. Kung ilan man sila, marami man sila, ganyan. If there's a choices, is huwag kang mag-impulsive or pabigla-bigla din kasi nandito rin kasi si devil ang nakikita ko dito, no? Pag-isipan mo talagang maigi. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, naging masyadong toxic kasi yung connection na ito. Alam mo yung na-control ka ng situation, na-control ka ng connection na ito. Ang dami niya rin sinabi o marami siya ipinangako sa'yo pero dumating talaga yung point na may mga nilihim o sinikreto siya sa'yo. Nandun talaga yung pag-move on dito sa connection na ito, hindi yung paglalay at betrayal, no? Pagsisinungaling o pambababay o panlalalaki man yan. Nandun yung point na
parang ipinaglaban mo pa itong sitwasyon na 'to, itong connection na 'to, kaso wala, eh, dumating talaga yung ano kasi umpisa pa lang naman din kasi may boundaries sa inyo pagdating dito. Andun din yung point na maaaring sa iba sa inyo is natukso ang isa sa inyo sa isa or maybe nandun yung point na naging very toxic talaga yung connection na ito 'no, na-control ka ng connection na inakala mo na yun na nga, hindi naman pala. Pero ang nakikita ko dito is para magkakaroon sa iba sa inyo, there's an apology situation or may pagbabalik, may pang-aakit muli o kaya may pagbabalik pero mag-ingat ka pa rin. Kasi sinungaling 'to. Kasi isa dito sa inyo, yung mga nagkahiwalay gusto ng renewal or gusto muli na pagbabalikan or gusto ng apology 'no, yung gusto ka niyang kausapin. Pero mag-ingat ka pa rin. Mag-trust ka sa intuition mo. Kung kayo naman is connected nitong tao na 'to, sa mga nagkahiwalay gano'n din, sa mga na-connected at mga nagkahiwalay isa sa inyo kasi sakim at makasarili 'no, gano'n din sa mga connected, isa sa inyo is sakim at makasarili. Nama-manipulate ka ng connection na ito or siya ito sa'yo, yun ang nakikita ko dito. May family ba 'to? Or puwede rin kasi na na yung connected na ito is may kapamilya siya or family mo na na hindi ko alam kung inuutusan ba siya or mina-manipulate ba siya, ganito sabihin mo, ganyan sabihin mo, or puwede na nandun yung point na ayaw sa'yo ng pamilya niya or ayaw ng pamilya mo sa kanya. Puwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is but there's a hidden when it comes in this connection, hoping hoping alam mo sa nakikita ko dito. Dito siguro kung may third party, yes, may third party. Kung iba dito is may mga family na siguro yung isa sa inyo or nandun talaga yung third party, may secret, may hindi ka alam pagdating dito. Something hiding. Yung pala ikaw nagha-hide ano, yung pala ikaw may sikreto, maluga ka. Ingat pa rin kayo, pero magaling magsalita kasi isa, eh, 'no. Sana maramdaman niyo, pero nasa sa inyo 'yan. Puwedeng nandun lang din yung point na itong tao na 'to sa iba, talagang may bisyo, puwedeng may mga bad habit niya talaga kung anong mga bad habit na 'yan, puwedeng habit na niya magsinungaling, habit na niya na tamarin, habit na niya na alis ng alis o kaya, manigarilyo o kaya, uminom, kumbaga habit na niyang hindi sabihin sa'yo ang lahat, puwede na do'n sa point basta may bad habit 'no, ako nakikita dito or yung iba gano'n. Pero may pagsisinungaling talaga, eh, kahit anong baliktarin ko yung barahan nagsisinungaling talaga, they playing, someone's playing. Pero hoping hindi niyo 'to energy kasi hindi maganda yung energy na 'to. Money ni Taurus Universe. Okay, pagdating sa yung money. Pagdating sa money mo, okay, may mga utang. Puwedeng nandun sa point na nagkakaroon ka ng pagja-juggling pagdating sa pera mo or nandun yung point na talagang kung ano yung meron ka ngayon, you try to make it balance at talagang alam mo yung pagkakatipid-tipid na kahit na nahihirapan ka na, ganun pa rin, 'no? Ang nakita ko rin dito is puwedeng nandun yung point na may mga pagkakautang, 'no? Siguro may mga unfinished business pagdating sa pera o puwedeng may mga nangungutang o may mga utang ka pa na kailangang bayaran, puwedeng nandun sa point na yun, ay naku, this is the time kasi nagiging low yung energy pagdating sa pera mo, kumbaga tumatapon lahat 'no. Ang sinasabi dito when it comes sa energy mo is kailangan mo na daw mag-ipon. Kailangan mo daw pag-isipan in advance palagi yung plano mo, huwag kang maging ano, pabigla-bigla. Iwasan mo rin yun ano, para ma-recover mo rin yung kapera mo kasi this time this a fulfillment situation. Pagdating sa pera or nandun yung point ng mga sadness, nagsa-shattered yung dreams mo, na may mga stress situation and you need to start a new beginning into your life when it comes to organize pagdating sa iyong pera. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga kung may utang ka at may mga dapat pang bayaran, siguro wag ka na muna mangutang, 'no? Siguro it's time muna na mag-focus ka muna to keep kahit paunti-unti. Yun ang pinaka the best sa lahat.
Iba sa inyo maaring nandun yung point na mga bagong trabaho, maaring gano'n. Kaya this time is nakikita ko na nag-uumpisa pa lang kayo. Pwede nandun sa point na yun. Or kung mag-uumpisa ka pa lang, eh, masigpitan mo na lalo, ano, pagdating sa pera para mas maging maganda yung flow mo sa pera mo. Pwedeng iba kasi sa inyo is yung mga ipon nyo, nababawasan na o lumalabas yung ipon nyo. Ingat na lang din, ano. Pwedeng may tao dito na 2 tao or maybe 1 o 2 tao man yan. Pwedeng magkakaroon ka ng connection sa kanila. But you need to be very careful din, ano, sa nakikita ko dito. Basta, ingatan mo yung pera mo. Okay, when it comes sa advice, parang nasabi ko na to When it comes sa advice, you need to be very confident and you need to be very strong and maging devoted ka daw sa sitwasyon mo sa buhay mo. Okay na kailangan na you need to try to make it balance any situation in your life, pera man yan, relasyon, pagkain, inumin, gawin. No? Ibalik mo daw yung dating ikaw. Kumbaga, in a good way. In a good way. Kung kailangan mo mag-exercise ka, mag-walk ka, or mga bagay na huwag kang magmamadali talaga, no? You need to trust to your intuition. Be patient to make a choices. Ang nakikita ko dito, kasi pag ganun is medyo mag-struggle ka talaga. And then also is, kung may mga bagay na kailangan na ikat, you need to focus to yourself, to rebuild and to restructure, no? Ang sinasabi, always think to the future din ang nakikita ko dito sa iyo. May bahay ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung bahay eh. Bumili ka ba ng bahay? Magpapagawa ka ba ng bahay? Um, renovate ka ba? Or may mga something happen when it comes to your family and bahay. Parang may ganun ako nakikita kasi. Hindi ko alam ano yun. Pwedeng nandun na yung point na sinasabi dito na hindi daw naman masamang tumulong. No? Hindi masamang tumulong, but kailangan mo rin pag-isipang maigi kung dapat ba o nararapat ba o tama ba. No, ang sinasabi dito. Yun. Kung yung mga bagay na talaga na dapat i-cut off. May mga bagay na kailangan na aksyonan, desisyonan, itama. Ingatan mo yung bandang tiyan mo. Ikaw or someone who's connected sa'yo, may sakit ka ba sa tiyan? Bandang tiyan? Batang gitna? Ingatan nyo, no? Kung ikaw or your family, ang nakikita ko dito, baka minsan, kabaging ka, sumakit tiyan mo, kung babae ka, menstruation, yan, may pagkulo ng iba dito, baka kumukulo yung tiyan mo, o may mga sakit, ingat na lang din, ano? Sa baka iniinom o kinakain nyo. Yun na nakikita ko dito. Basta balanse lang. Arigato naman si God bless.